So ang pinaka maraming tanong sa non-immigrant visa ay ang US tourist Sa visa. mga gustong magpatulong sa kanilang US Tourist Visa application or renewal, nag-o-offer po ako ng one-on-one online consultation, DS-160 assistance, interview assistance or coaching, at document review. So mag-message lang po sa aking Facebook page or mag-email. Malaki pong issue ang immigration dito sa Amerika. So ano po ang mangyayari doon sa mga mag-a-apply ng US Tourist Visa? Ano po ang dapat gawin? Paano makapag-prepare sa interview? At sino-sino ang pwedeng ma-deny para makakuha ng US Tourist Visa? Mahigpit nang makakapasok ang mga tao or mga aplikante na threat sa national security, public safety at border security. Marami na pong bagong rules. Napakabilis po kasing kumilos ni President Donald J. Trump at marami po siyang executive orders. So marami din pong bagong policies ang ini-impose ng Department of State at dapat naka-align ito sa interes ng Amerika. Highest priority is to protect the lives and interests of U.S. citizens overseas. So ito po ang mga bagong priorities and mission ng Department of State. Ang mga pondo na inilalaan ng Department of State ay para sa program or policy na ma-justify na America should stay safer, stronger, or more prosperous. Priority ng Trump administration ang pag-deter sa illegal immigration. At pangalawa ay para mapigil ang visa fraud. Mas mahigpit na ang pag-verify sa mga visa applicants pagdating sa identity, nationality at travel patterns. Titignan rin ang mga public posts sa inyong social media accounts. Ano po ba ang mga bagong requirements sa mga mag-a-apply ng US Tourist Visa? Yung mga bagong update ay nakalagay sa One Big Beautiful Bill at ito ay naipasa noong July 4. At isa na dito ay ang tinatawag na Visa Integrity Fee. Ang fee na ito ay on top of existing visa application fee. So para ito sa condition na hindi ka mag-work sa US at magde-depart ka sa US no later than 5 days from the date of the visa expiration. Ano po bang dahilan kung bakit may visa integrity fee? Unang-una, para ma-deter ang visa overstays. Pangalawa, para ma-fund ang border security. At pangatlo ay para ma-strengthen ang immigration enforcement. Merong isang importanteng update at ito ay effective September 2nd of 2025. At meron pong mga changes sa visa interview waiver. So lahat po ng non-immigrant visa applicants under the age of 14 and over the age of 79 will now require an in-person interview. Pero meron pong exceptions at ang pinaka-importanteng exceptions ay sa mga applicants renewing B1 or B2 or B1-B2 or border crossing card within 12 months of prior visa's expiration. An applicant was at least 18 years of age. Kayo po ay mag-a-apply ng US Tourist Visa. Meron pong tinatawag na presumption na nasa batas, US Immigration and Nationality Act 214B. Ibig sabihin, meron pong presumption na lahat po na mag-a-apply ng US Tourist Visa ay magiging immigrant sa Amerika or intending immigrant sa Amerika. Ibig sabihin, yung mga consular officer na mag-interview sa inyo, meron po silang inaakala na kayo ay mag-stay permanently sa US. So, ang dapat nyo pong gawin ay i-overcome ang presumption na ito. So, marami pong paraan para ma-overcome yung presumption. Unang-una, dapat po ang purpose po ng inyong visit ay temporary lamang. So, ang pagbisita nyo po sa US ay within a specific time period. Ibig sabihin, nakalaan lang po sa ganitong araw or weeks or months ang inyong pagbisita sa US. Pangalawa, dapat ang pagbisita sa US ay temporary lamang para sa specific purpose. Ibig sabihin, kung pupunta po kayo sa US para umattend ng conference or business meeting, yun lang po ang dahilan or bibisita po kayo sa inyong kamag-anak, pamilya, or kaibigan. Pangatlo, dapat po meron po kayong tinatawag na evidence of funds habang kayo po ay bumibisita sa Amerika. Ibig sabihin, meron po kayong proof na kaya nyo pong sustentuhan ang sarili ninyo habang kayo ay nasa Amerika. Ibig sabihin, dapat meron po kayong funds sa inyong
accommodation, sa pagkain, at sa pagbiyahe or transportation. So, sa mga nag-a-apply po ng US Tourist Visa, marami po ang nagtatanong, meron po akong sponsor, pwede po bang mag-sponsor sa akin ng aking pamilya or kaibigan na nasa Amerika? Kung kayo po ay merong sponsor sa US na magko-cover ng inyong expenses, pwede po ito. Pero hindi po ito dahilan kung bakit po kayo ma-approve. Dapat po ang inyong contact sa US ay kaya pong mag-provide ng accommodation or food or transportation habang kayo po ay nasa Amerika. Pang-apat, para ma-remove ang presumption na kayo po ay intending immigrant, dapat kailangan nyo pong i-provide na meron po kayong bahay or residence sa Pilipinas or meron po kayong tinatawag na social ties. Ang social ties po, ito po yung nagbibigay po sa inyo ng dahilan kung bakit po kayo babalik sa Pilipinas. Unang-una, kung meron po kayong trabaho or kayo po ay estudyante or meron po kayong negosyo sa Pilipinas. Ito po yung mga dahilan kung bakit po kayo babalik sa Pilipinas. At ito po ay para i-prove na meron po kayong ties or strong ties sa Pilipinas. Kung kayo po ay mag-apply ng US Tourist Visa, kailangan nyo pong magbayad ng MRV fee. Pangalawa, dapat po mag-fill out po kayo ng DS-160 form. Laging i-check ang website ng US Embassy Manila regarding eligibility of your visa renewal. Pwede ka pa rin mag-qualify for no interview. Pwedeng i-drop off ang mga documents sa Visa Application Center or To Go Express. Ang To Go Express ay ang bagong courier for visa applications effective August 1st of 2025. Ano-ano mga eligibility requirements? First, the visa you are renewing is the same visa category as the previous visa. Second, your previous visa is still valid or has been expired for less than 12 months and you have not been refused for a US visa. At pangatlo, bago po itong rule, you are a citizen or resident of the Philippines and you are in the Philippines when you apply. Their new rule is that your previous visa was not annotated clearance received or waiver granted. Another important rule is that your previous visa was issued after you reached 14 years of age. So, kailangan mag-match ang information sa inyong passport. Also, you have never been arrested in the Philippines, the US, or any other country, even if subject of a pardon. And then you have not requested an extension or change of status through USCIS. Kung applicable, submit an original copy of your marriage certificate or declaration of nullity of marriage issued by the PSA. And then yung category, B1, B2, C1D, FM, or J visas. Kung hindi kumpleto ang mga documents or hindi ka eligible, hindi ka pwedeng makakuha ng interview waiver. Also, it is not a guarantee that you will get an interview waiver. Salamat po sa pagsubaybay sa aking YouTube channel. Kung meron po kayong katanungan at comments, paki-send na lang po sa comment section below. And meron din po akong Facebook page. Paki-like na lang po and follow. At kung meron po kayong mensahe, pwede po kayong mag-direct message sa aking Facebook page. Pwede rin po kayong mag-email sa dualprivilege@gmail.com. Thank you everyone for watching. I hope everyone is staying safe and have a great day.